Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. It's your Mama Sam para sa ating chika update ngayon araw na ito. Eto nga, my gosh, pinag-uusapan ngayon. Sino nga ba ang malakas na laban dito sa Miss Supranational? Ito na nga kaya ang kakabog na reyna. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasab dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Supranational tayo ngayon. Ito nga, Diyos ko, maraming ang nagsasabi na kung ang lakas ng laban nito at possible na siya daw ang manalo ng Miss Supranational ngayong taon na to. Sino ba to? Ito ay wala ng iba kundi si, syempre, Czech Republic. Yes! Isa sa mga nakikita naman talaga natin na maganda at you cannot deny yung beauty talaga ni Czech Republic dito sa competition ng Miss Supranational. And then, ayun nga, kung prototype beauty na tatawagin mo ng beauty queen, maalam beauty queen, Czech Republic, maganda talaga. Pero sa totoo lang ha, ang mga ganda ng Czech Republic, lagi naman silang maganda pero hindi talaga sila kumakabog para sa corona dahil mahina-hina din ang communication skills ng mga to. Pero hindi din natin pwede underestimate itong pambato ng Czech Republic ngayon dito sa Miss Supranational dahil kakaiba naman talaga ang ganda na meron siya. 'Di ba? So, sa lahat ng mga kandidato dyan, siya yung masasabi mo, wow, ang brilliant. At kahit si Madam Osmel ay talagang sinasabi niya na ito daw ang magna-number one. Ito daw yung mananalo. Parang, alam mo naman si Madam Osmel, she is a beauty queen material, ano yan maker yan kumbaga beauty queen maker. So, alam niya kung sino talaga yung pwede at mga pwedeng koronahan talaga sa competition. Yes, totoo naman. Ako naman hindi ko naman matatanggi. Sobrang ganda at sobrang panalo talaga ni Czech Republic. At kahit di naman nung una pa lang, nakita ko siya na parang ay sabi ko ang ganda. Pero may mga photo siya na hindi rin magaganda ha. So, depende din sa makeup, depende sa ayos, depende sa eksena. Pero kung papansinin nyo rin, yung reigning Miss Supranational na si Miss Brazil, hindi rin naman pala kagandahan to, no? So, nung una, akala ko sobrang ganda. Hindi, matangkad lang at iba din talaga yung dating niya. Pero yung sasabihin mo na wow, 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 actually hindi malalayo sa kanya si Miss Indonesia. Si Miss Indonesia, sabing gano'n, isa dito sa mga possibility na talagang pwedeng makakuha ng corona. Ibig ko sabihin, possible na manalo sa competition na to. Totoo ba? Ako, to be honest, hindi ko naman tinatanggi kay Miss Indonesia na may laban si Miss Indonesia kasi matalino din naman. Pero nandoon din ako sa part na parang sige tingnan natin, di ba? Malay naman natin mag-penetrate. So, isa siya sa mga pwede mo talagang masabi na pwedeng makarating sa top 5 ng competition na to, hindi mo alam. Yung iba sinasabi nila, hindi naman maganda si Indonesia ando doon na nga tayo. Si Miss Brazil din naman, di rin naman maganda, di ba? Pero nanalo. So, nandoon tayo na parang may laban kasi marunong. Kaya lang, depende na yan sa magiging laro niya. Ngayon, parang unti-unti nawawala siya sa eksena. So, parang feeling ko, mahihirapan si Indonesia. So, ito namang si Czech Republic, lumalaban to. Kahit sa mga botohan, lumalaban din. So, ako, para sa akin, syempre, kay Katrina Ligado yung boto ko. Si Katrina Ligado kasi, iba yung dating sobrang iba yung beauty niya din. At naniniwala ako kung beauty din naman ang pag-uusapan, may ibubuga naman talaga ang beauty ni Katrina Ligado, di ba? So, yes, pwedeng
si Czech Republic ay maging tinig kay Katrina Ligado para sa laban niya dito sa supranational. Kasi syempre ang goal naman ni Katrina Ligado ay makuha ang corona. Yung iba sinasabi, ay naku mama Sam, huwag kang umasa, hindi mananalo si Katrina Ligado. Nandoon na ako, naiintindihan ko na nahihinaan kayo sa laban ni Katrina Ligado. Sa totoo lang ha, alam kong nahihinaan yung iba at yung iba nawawalan na ng pag-asa. Pero kasi, syempre, kung susuport na rin lang naman tayo sa kanila, sumuport na tayo ng bonggang-bongga at kasama sa suporta doon, yung paniniwala natin na kaya niyang manalo, kaya niyang magtagumpay, oho, syempre, di ba, naghanda siya para sa laban niya dito. And then, nakita naman natin yung mga damitan ay bongga naman talaga. Pero nandoon ako sa part na parang, sige na nga, ilaban natin yan. So, paniwalaan na lang natin. Ako, sa totoo lang naniniwala akong kaya ni Katrina Ligado na maka-top 5 dyan sa Miss Supranational. And then, pag naka-top 5 yan, pwede din naman na, alam mo yun, masungkit niya ang corona. Hindi natin na alam, di ba? Kasi hindi pa naman tapos yung laban. Yes, malakas si Czech Republic. Sa totoo lang, isa si Czech Republic sa nakikita ko pwedeng makasungkit. Andiyo dyan din, malakas din yung laban ng Nigeria. Sa totoo lang, gusto ko din si Nigeria. Tapos, gusto ko rin syempre si Miss Philippines. Silang tatlo ang gusto ko at wala nang iba. Charot! So, yan! And then, syempre, abangan natin. About naman kay Indonesia, to be honest, isa din siya sa mga tinig kay Philippines na pwedeng malusutan tayo ng Indonesia para sa top 5 ng Miss Supranational at mapunta tayo dun sa iba na, alam mo yun, top 10, tapos or bigay sa atin yung continent Asian, Asian continent ba? Ayun, basta yung award na yon pwede kay Katrina Ligado mapunta. Pero syempre ako mas gusto ko na makarating sa top 5 si Katrina Ligado and then malay mo, di ba, swertihin siya sa Q&A at bumongga at manalo. So, yun. So, basta magtiwala na lang tayo. Yung about naman kay Osmel, na nagulat siya na sinasabing gano'n, naka-fix na daw to kay Miss Indonesia, yung pagiging panalo ng Miss Supranational. Aba, naloka nga si Madam Osmel. Kahit dahil sinasabi niya na parang, hello, ganon. But syempre, naiintindihan ko ang eksena ni Madam Osmel at naiintindihan ko din naman yung candidates na lumalaban. Kumbaga siguro nandoon lang ako sa part na pagkatiwalaan na lang natin sila at hintayin natin kung ano yung magiging resulta ng competition. Total, marami pa namang mga eksena pang pwedeng maganap at makapagpabago. Kapag gumalaw na yung mga kandidata, doon ang magkakaalaman kung sino talaga ang tunay na malakas at kung sino nga ba talaga ang makakarating sa dulo ng competition. This coming November 26, abangan ninyo ang top model fashion show ng mga candidates para sa Miss Supranational. And then doon, magkakaalaman kung ang pambato nga ba ng Pilipinas ay lulusot or hindi. Di ba? So, maraming eksena marami silang mga ganap. Lalo na sa mga darating na araw. And then, malapit na rin ang preliminary competition. So, makikita natin dyan kung sino nga ba ang magpipenetrate ng bonggang-bongga sa competition. Sino nga ba ang mga talagang mag-shine like a diamond star at kung sino nga ba ang mawawala. Pero tulad nila sinabi ko, isa na talaga sa mga banta or tinik sa mga kandidata ang pambato ng Spain. Czech Republic. Spain bigla. Ang pambato ng Czech Republic. Yes, totoo. Isa na talaga siya sa mga tinik kasi maganda talaga yung lola mo. Pero syempre, naniniwala pa rin ako, nakakabog pa din ang pambato natin sa Miss Supranational. Bahala kayo guys, kung ayaw nyong maniwala, kung tama naman kayo, wala naman akong magagawa, di ba? Pero, nandoon lang ako talaga na sinumusuporta lang ako sa pambato natin at naniniwala ako. Meron akong nakitang damit kanina ni Katrina Ligado. Hindi ko lang alam kung nasuot na ba to ni Atisa Manalo, yung white na suot-suot niya ngayon. Hindi ko alam kung nasuot to ni Atisa Manalo sa Miss Universe kasi halos parehas ng cut, halos parehas ng itsura, no? So, yun. Pero ang alam ko, iba yung kay Atisa Manalo na white Sobrang nagandahan kasi ako doon sa white na yun kasi parang
wow, para siyang leather. So sabi ko, parang parehas kay ano, no, kay Atisa Manalo nung lumabas sa Miss Universe. Pero parang yung tinititigan ko naman yung detalye, parang sabi ko, parang hindi din. So, I think hindi. Oo, so, yun. Nakakaloka. Basta nandoon lang na tiwala tayo kasi everyday naman kasi talaga. Maganda naman talaga ang Katrina Ligado. Kung titingnan mo naman si Katrina, talagang pasabog talaga yung beauty, no? At doon talaga pinaniniwalaan ko na parang ay hindi, may laban pa rin tayo. At hindi pa rin ako nawawalan talaga ng pag-asa, hindi pa nakokoronahan ang winner. Kaya tiwala lang tayo sa mga proseso. Sabi nga ni Katrina Ligado, nagsalita nga siya na parang ano to eh, sabi ganun, papunta pa lang tayo sa exciting moment. O, di ba? So, ako, minimin ko yon. So, ibig sabihin, ang Katrina Ligado ay naghahanda talaga ng bonggang-bongga para sa magiging laban niya sa Miss Supranational. At yun yung abangan natin. Kung siya nga ba ang mananalo or hindi. O, di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow, baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.